Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, marami kang matututunan. Salita ng Diyos tiyak mong malalaman. Mula sa mga pastor na nagpapugian, pasusani na pwede mong lapitan, Pastor James na talagang maaasahan, Pastor Franz, Pastor Levi at Pastor Norman. 3 brothers na talagang pangmalakasan. Marami pang iba pero ngayon sila'y pagbigyan. Mga host, aba hindi magpapakabo. Brother Ramon ang nag-iisang machong host. Siyempre si Lola Sweetie na lagi pwede. Isa man na atawa niyang nakaka-energy. Meron pa Doc Espina, very bright. Balitaktakan niya talagang mapapa-alright. Lahat yan dito lamang mga tatagpuan, kaya wala nang iba pang dapat puntahan. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
ang simoy ng mabangong hangin na tanging sa pisngi ng langit ng galing. Mga bata ay handa na rin upang mangaruli. Lahat ay masayang Pasko'y salubungin. Huwag manghamba, huwag mag-alala, pagkat tayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ay araw na natatangi. Maligayang Pasko ang bati ko sa lahat. Tunay na kay saya tuwing magpapasko, nagbibigayan pa ng mga regalo. O Pasko, saya ang iyong hatid, dahil pag-ibig ang siyang una sa ating paligid. Huwag mangamba, huwag mag-alala, pagkat tayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ay araw na natatangi. Maligayang Pasko ang bati ko sa lahat. Pagkat tayo'y magsasaya. Maligayang araw ng Pasko sa lahat. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw na natatangi. Ito ang araw ng kanyang pagsilang. Ilabas ang ngiti sa iyong labi, pagkat ito ang araw na natatangi. Maligayang Pasko ang bati ko. Maligayang Pasko Maligayang Pasko sa inyong lahat. 33 days sa inyong lahat. 33 araw na lang po. At syempre Pasko na. Magandang tanghali po Metro Manila at magandang gabi naman Los Angeles. Ito pong iRadio, araw po ng Tuesday. November 22. 33 days na lang at Pasko na. Malamig na ang simoy ng hangin. Ano ang title ng kinanta niya? Ang araw na natatangi. O araw na natatangi.
Ayan, Rejoice Orpilla. Ang galing. Yung angas niya. Yun ang gusto ko yung angas eh. Kuraching. Hello. Maganda po tayo lahat. Thank God. Hinilot ng asawa ko ang likod ko kahapon. Kagabi. Praise God. Kagabi. Ayan. And thank you sa prayers nyo. I feel better. Pero dito po ako sa house nag-work. Nagpaalam ako sa boss ko. Sabi ko, pahinga lang. Pero nag-work ako habang nagpapahinga. O, di ba? Galing. Kaya alam na this. Bakit nakatago ang hair ko? Ibig sabihin, di pa siya naliligo. Pwede naman. Ayan. Malamig naman kasi, kaya ayos lang. Ayan. Pero alam mo yung lamig dito, parang hindi yung lamig na nakaraang mga Hindi ilang pa. nagdaang taon. Hindi pa naman winter eh. Hindi I mean, yung dati, ano pa lang, umulan. ganitong panahon pa lang eh, talagang, ang Oo. hirap talagang bumangon. Pag umulan, yan. gusto mo lagi ka nakakulong sa loob ng ng Antayin mo kumot. yung pag umulan na, ayaw mo nang bumangon. Yung umuusok na yung bibig. Ayan. Pag umuusok na yung bibig namin, paglabas ng bahay at kahit dito sa loob ng bahay, yun na, malamig na talaga. Pero malamig na. Minsan lang sumpong ng lamig pagka Yung mga nasa umaga, may hangin. 47 degrees, mga ganon. Yun, Pero malamig Big na Bear ngayon. Malamig na yun. Malamig na doon ngayon. May snow. Ayan. Malapit lang ang Big Bear dito. Mga ilang oras? Mga 3 hours? 2 hours? Depende sa traffic. Yun lang nagpo-problema doon eh. Yung traffic eh. Kasi paakyat ng ng bundok. Hindi kasi pwedeng umakyat doon ng basta-basta kung wala kang chain, yung gulong mo. Pag walang kadena, hindi dudulas yung gulong. Kaya required doon na pag umakyat ka, kailangan merong kadena yung gulong mo. Okay, Dok. Itong araw nito, syempre, makakasama natin ang James Bond na pastor. Ayan. Pastor Henry Medina. Si 007. Ayan ha, may bago ka ng alias ngayon, Pastor Henry. Si 007 yan. Si James. Hindi si James Valdez. Iba yung James Valdez. Si James Valdez naman, pink pastor yun. Pero hindi sa kanya yung category James Bond. Hindi bagay sa kanya. Bagay sa kanya, talagang pink pastor talaga. Ayan. Okay, bumati na tayo. At umpisa na natin ang ating pag-greetings sa huwag kayong ating... alis. Meron tayong isang liham na babasahin mamaya. Hindi ako prepared. Alin? Yun. Andyan lang naman yung lagi. Picture ko, alam mo naman, di ba, pag ganito. Yun lang ba yan? Oo. Ako lang yan. Pwede sagutin mo, pwede hindi. Ako. Okay. 33 days na lang. Pasko na. Mga ating mga team, sa Friday, may meeting tayo, okay? For the last time. At umpisa na natin yung ating mga gimikan dyan. Ubusan na naman tayo ng salapi, Walang-wala. Salapi! Ubusan na naman ng salapi. Yung ginawa natin ng reunion nung una. Dodoblehin natin ng salapi. Mayaman si Lord. Mayaman si Lord. Hindi tayo namimigay ng stars. Hindi tayo bumibili ng stars. Ayan. Stars of the season. Tawagin na natin ang ating sa unang listahan. Ayan. Sa akin ditong mahiwagang tableta ay si Jang Valenzuela. Ayan. At syempre, pumapangalawa sa kanya. Ano ba ito? Cristel Rebusora. Hello, Cristel. Ayos ba yan? Glenda May. Mapriso ka. Pagka ganitong malamig, sakit ng likod ko. Bumabalot na naman yung akin. Ako naman ang ginagantihan. Mary Ann Andes. Good morning dyan. Magandang tanghali. Ano bang ulam natin ngayon dyan? Pay, nagluto ka na ba, Pay?
Okay. Faye Cabrera, anong tanghalian natin? Okay. Hello. Makikikain na lang kami sa inyo. Hello kay Glenda May. Magandang umaga. Hello. Good morning. Ayan. Lorna Alejandro. Good morning. Mary Hernandez. Faye Cabrera. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay, Sister Michelle Medina. Good morning. Andiyan din si Lina Flor at si Remo Salas. Magandang umaga po. Ayan. Ang ating Darna ng iRadio na si Darna, nanay. Marichu Gamos. Nanay ni Darna yun. Hello. Oh. Si Marichu. Siyempre, andyan ang kanyang anak na si Maribeth Gamos. Yun ang Darna. Oo, Klang Remakula. Siyempre, si DJ Matt Cristobal. Lala Carmina. Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, si Rejoice Horfield. Hello, Bunsoy. Yes, and my sister, Gabriel Saida. Anong niluluto mo ngayon? At siyempre, ang ating kumare, na si Jen Nunez. Hello, Jen. Maring Jen. Okay, Sunny Salubayba. Okay, Sita Salad. Good morning. Sister Nelda de Castro Valdez. Happy birthday. Happy birthday. Hindi ako titigil lang kaka-happy birthday kasi Okay. ako natitikman yung palabok na Magpapaluto niluto. na nga eh. Ha? Magpapaluto na siya Ay, kay Sister. salamat. Para ko naman yung matigil na rito gabi-gabi. Hindi talaga makuha sa ano. Magpapaluto na nga siya kay Sister Mercy. Ayun. Sa wakas, titigil na rin ako kababate. Hello rin kay Tita Connie Clemente from Hollywood. Good morning. Kita Conis. Okay, Edna Andres Velasco. Ayan. Vanji Illumin. Rachel Joy Bonete. Evangeline Tolentino. Vanji. Hello sa mga Dabarkas dyan sa Meadowwood. Ayan. Kumusta kay Mitch? Ayan. Si Migs. Good morning here po sa inyo. Andyan si Migs. Watching here at Meadowwood again. Aba, Migs, kamusta Ayan. na yung ating CCTV dyan? Okay pa rin ba? Ayos. Gumagana pa rin, ha? Ang galing talaga ng trabaho natin dyan. Si ano yun, si Evangeline. Okay, Alan Ribusola. Hello. Laurelyn Sirato with husband Arvin Ariate. Tama ba ko? Aha. Ayan. Eileen Sabado. Siyempre, ang pinaka, may umaan sa ko. Ang pinaka-sweetest name in our radio, si Jules Cesale. Doon si Amor. Andyan din naman, si Ate Bernadette. Hello, kaka. Happy Thanksgiving. Ayan. Happy Thanksgiving sa inyo lahat. Si Rejoice, niluluto ko po si Matt ngayon. Ay! Wala daw silang ulam. Bakit niluluto si Matmat? Kawawa naman bata. Niluluto yung anak. Ano ba? Wala nang maulam. Kawawa naman. Oo. Paru. And my sister, Estela Ruiz Calangi. Hello, ate. Ayan. Good morning. And hello kay Mami Irene Manalo Gabriel. Ayan. And batiin natin yung anak ni Vanji na si Avian. Hello, Avian. Happy Avian. watching. Kumusta? Ayan. Okay. Kumusta ate? We're okay. We're doing good. Thank you po. Kumusta si Kuya? Oh, Merry Christmas. Hello, Mami Irene. Kumusta po kayo? Wala na daw maulam sila Rejoice kaya si Matt na lang ulamin nila. Wag! Bira ka naman. Umululutuin yan. Wala nang Nag-iisa lang yan. Oo, wala nang mag-a-radio yun. Ang Pilipino. Ano? Pininino. Ang Pilipino. Pininino. Oo. Maawa ka naman. Okay, happy Palitan ko na lang ng ano yan. Palitan ko na lang ng isang Jollibee yan. We wish you Isang Jollibee lang kapalit ng matmat. happy. Huwag nyo lang kakainin. Ayan, Klang Remakula. Hello, Yes. Klang. Bakit Klang? Super kulit daw kasi. Ay. Makulit. Mas maigi makulit yan kaysa nakaupo sa isang tabi. Oh, Ibig sabihin, healthy siya. Healthy. ayun ang masama pag tumahimik yan. Pag tumahimik yan, may ginagawang milagro yan. Oh. Parang yung mga... Masyado namang takip na takip ang buhok. Parang si Xavier, yung apo namin. Pag tumahimik, merong nangyayari hindi maganda. Ayan. Hello
Hello rin kay Pastor Israel Jebson Bumagat. Ayan, Pastor Israel. Kamusta dyan sa mga taga Rojas City, Isabela? Rahat Isabela. Yan. Ayun pagkabigat, ito Isabela. Ako. Okay, Dok. Awanan? Okay, huwag kayong alas. Meron tayong magandang letter sender mamaya. Hello din kay Pastora Jedediah Jane Faith Only. Ayan, Pastora. Yung ating speaker last night. Maraming salamat doon sa inyong mga testimony kagabi, no? Hey. Yan, talaga namang very inspiring. Ayan. Yan, yung pagpapatawad, importante yan. Forgive, and you shall be also forgiven. Yes, and hello kay Pastora Mary Grace Ball. Pastora Mary Grace. Hello, Pastora. Kamusta na po? Good morning po. At siyempre, speaking of pastoras, ang ating Dr. Angel Martin. Ayan. Yan siya. Oo, kasi kanina, nakita ko, bakit doktor ka na ba ngayon? Ibang klaseng doktor pala. Spiritual doctor. Ayun, kala ko doktor na yun. May kaibigan, meron ako kasing schoolmate sa St. Patrick nung araw. Naghingi sa akin ng tulong. I-trace ko raw yung pangalan na ito. Pinapahanap niya sa akin. Na-trace namin fake pala yung kanyang pangalan. Kasi nangihingi ng pera. Ayan. Maraming ganyan ngayon. Ingat-ingat tayo dyan. Yung mga bogus na pangalan. Ayan, Sabi may ko, internet na daw sila, Pastora Bo. ayan. Good. Very nice. Nakalipat na yata sila eh. Very good. Buti nakalipat na. Papasko, no? Hello din kay Ninay at Baby Isa. Hello, Ninay. Ayan, hello po Ninay. Kumusta ka na? Dalagita na siguro si Buninay. At syempre si Baby Isa. Baby Isa. Ayan, baby girl din. Ano ba yan? Jingle all the way. Ano ba yan? Ayos. Tuloy-tuloy tayo hanggang alas 9 ng gabi. Yug-yuga na. Maganda na po tayo para sa ating Christmas. Umpisa ng Disyembre ay labasan na ng salapi ang iRadio. Ayan na. Ano, syempre si Machu. Machu. Hello, Moa. Hello. Machu. Si Machu, Moa, Matmat. Ano ba? Mateo. Ano ba mga ba? Machu, tsaka si Matmat. Pareho lang yan. Moa. Iba din yun. Evangeline Tolentino, magandang tanghali dyan. Lauren Carato, Saan yan sa coming from me. Cedarwood? Si Vanji. Ayan. Welcome sa ating programa. Ang programang laging hinihintay, kinasasabi ka. Si Machu, wala na naman short. Ano niya? Si Machu daw walang short. Machu Ay, kulat. labas si Pututoy. Si Pututoy. Hello, Machu. Machu. Ay. I-video ko yan. Sige. Bahala ka sa imo. Maprito ka. Maprito ka. Tama? Saan kayo nakakita ng ganyan? Tina Tabernalia. Hello. Good morning. Hello, teens. Tina Tabernalia. Maprito ka. Okay, Dok. Good morning sa inyo lahat. Welcome po tayo lahat sa iRadio. Ano ba doon? 11:24 ng magtatanghalian na noon time na sa kanila. Hindi. 11 pa lang. Ngayon, 11:24. Ilang minuto na lang. Mag-noon time na, tanghali na. Yung iba dyan ay nakaluto na, yung iba ay nakakain na, yung iba ay nagluluto pa lang. Kaya, ito ang pang noon time show tayo ngayon.
Para tayong eat bulaga. Diba? Okay. Wala na ba? Check-in? Ako. Ay, mga tumaas-taas ang ating mga viewer natin ngayon. Nakakatuwa sila, no? Pagbukas ko, andyan na. Sumasayaw sila. Ayaw, pagbukas mo pa lang. Andyan na agad sila. Naglalabasan na sila. Sunod-sunod. Para silang yung, ano ba to? Watusi. Yan ang basta pagpasok ng Disyembre. Meron tayong 23 days na gagawing iba-ibang gimmick sa araw-araw in 23 days. Talaga? Pagdating ng ating ika-3 taong Yan, magti 3 years na tayo. Birthday Praise niya God. ni iRadio. Praise God. Ayan. Nakatagal natin, Hello, Kyla. Panay ang heart naman ni Kyla. Oh, sorry, Kyla. Ano ba ginagamit ni Kyla? Hello, Kyla. Yun na yung dalilis ko rin. Ayan. Nakakatuwa. Yan ang pagmamahal sa atin ng ating mga manonood. Kyla. Jonas Valenzuela. Magandang umaga. Ayan. Good morning din sa Jonas. Good morning sa lahat. Hope everyone is having a good time. Ayan, sayaw pa. Yawsa. Hindi pa ako gano'ng makagalaw kasi talagang Wag na, tama na muna. ganyan lang ang ko. Kanina nagwo-work ako, patayo-tayo ako. Kasi pag naumpisan ko na, dire-diretso, 2 oras, walang tayuan. Kailan tumatayo. Ay, kagabi Nag-prepare na ako. Sunduin si King Bong by 11:30. Tamang make-up lang. Kasi Kyla, panay heart sa cellphone. Siya pala ang kumakalabit ng cellphone mo, ha? Ayun. Ayun. Yan palang malikot, ha? Yan ang lagi may sala. Susunduin niya na si King Bong. Ayan. Ang aga ng labasan nila, no? Hanggang kailan na lang bang pasok ng mga eskwela? Aba, pagdating ng Disyembre niyan, matagal-tagal pa. maaga na. Okay. Ano daw yun? Nagpapaano daw? Nagahang daw ang cellphone ni Mami Irene. Ay, Naku, mahina ang signal. naging Kumanap kayo nagahang. ng pwestong pag nakita nyo yung Mami medyo, Irene, nagahang. medyo tumataas yung... Baka maraming nakabukas na, na apps. Hindi, o kaya maraming gumagamit nung ano. Okay, i-close mo lahat tapos yun ang isa lang ang nakabukas. Promise, bibilis yan. Minsan yung mga telepono natin, ipapatayin nyo tapos after 5 minutes, buksan nyo uli. Ang tawag doon na press reboot. Parang computer yan. Pag ni-reboot nyo, magre-refresh lahat. Ako lagi sa opisina pagdating ng Bibilis. Lunes, nire-restart ko yun, nire-reboot ko. Importante po yun. Pati telepono ko nire-reboot ko pag yung naglolo ko na. Kailangan refresh, i-reboot nyo. ko. Papatayin nyo yan. Sa isang araw, patayin niyo ng 5 minutes. Tapos, bukas nyo uli. Yan. Bibilis na uli yan. Lahat ng mga nakasabit na doon application, magsasarado lahat. Ayan isang tip na naman sa inyo yan. Okay, 2 minuto na lang po bago mag-7 kalahati ng gabi at kayo'y nanonood live dito sa iRadio Los Angeles. Kompleto na? Pwede na tayo. Yeah. Siyempre, andyan si Pastor Levitt Juanan. Ayun, Pastor Hello, Levy. Pastor. Hello po, Kumusta maganda. po kayo? Tanghali. Long time na, long time. Hindi, andyan siya kaya ata ng isang araw. Ba? Ayan na. O, kita mo? Okay na daw. Okay na po. Okay na po, nag-data ako. Nag-data siya. Mas mabilis. Mas mabilis pa kaysa sa wifi. Hindi, dapat mas mabilis ang wifi. Bakit? Ano naka-data? Data daw mas Huh? Pag nasa labas, ino-off ko yung ko, siyempre wifi, hindi naman ako makasagap ng wifi sa labas. Kaya data. Baliktad naman sa kanya. Oo, kasi hindi, iba mahina nga mga doon, internet. Ayan. Ewan ko bakit. Nagbabayad na kayo dyan, ha? Ewan ko. Dapat nire-reklamo yun, eh. Samantalang tayo rito, ano lang tayo,
Hindi, kasi fiber optic tayo. Yeah, dapat mas mabilis pag naka-wifi. Yan, yung bibigyan Pero ko ng tip sa susunod kung paano nyo ituturbo yung inyong mga router. Pag maraming gumagamit yata. Hindi na. Ayan, naka-turbo charge yun. Yeah. Hello kay Leonardo Arenas. Good morning. Siyempre kasama niya ang kanyang beautiful wifey na si Emma Arenas. Namit na namin itong mag-asawang to from Yan. Langit Street. Of course. Ayan. Station ID na ito. Hello dyan kay Irene. Ito po Marta. ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan. Huwag kayong aalis. At mamaya, habang nire-ready ni Popshi ang segment natin na At Your Service, Ma'am Shi, ayan, magtanong ka lang. Okay. Asa na nga ba yung ating babasahin? Ayan. Ayan. Ready na? Okay, sandali lang ha. Teka, meron pa pala akong kulang. Okay, yung ating musika. Ayan, dali. Alright. Mag-achuchucho ka na naman. Mag-achuchucho tayo. Ayan. Ayan, nasaan na siya? Kanina dito sa Messenger, merong, hi po, kumusta po? Sabi ko, sino ka? Sabi ko gano'n. Kasi maraming gano'n eh. Sabi niya, kasi daw ano naman daw. Wala lang. Nakita niya lang daw ako at saka si Krikiray. Sabi ko, how are you? Sabi niya, I'm fine. Sabi ko, how can I help you? Basta wag lang itong selling or scam. Gano'n ko, ay hindi po ako gano'n. Sabi niya, pero bakit? Diba? Minsan yung nag-i-stock sila gano'n. Pero taga Rizal siya. In-invite ko siya dito sa iRadio. Maraming mga taga Rizal, sabi ko. Oo. Okay. Anyway, andito tayo sa At Your Service, Ma'am Shi. Ayan. Binasa ko to kanina. Medyo naguguluhan naman ako ng konti. Pero tingnan natin kung paano natin itong sasagutin at matutulungan. Ang isang sender natin, hindi niya sinabi ang pangalan niya. Ayun. Nagsabi pala. I don't know kung alias niya to or nagsabi lang siya. Okay. Ang liham na to ay mula sa isang nanay. At ang problema niya ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang anak na sila po'y Kristiyano. Okay, dear Ma'am Shi, magandang umaga po sa inyo ni Popshi at sa mga tagapakinig ng iRadio. Sana po ay mabasa niyo ang aking liham at matulungan niyo ako sa aking problema. Ang problema ko po ay may kinalaman po sa aking anak na babae. Isa po siyang manggagawa sa aming church at frontliner. O, di ba? Frontliner, ano ba tawag doon? I don't know, lumalabas sila or maring nasa praise and worship siya. I don't know. Ma'am Shi, ang problema ko po ay may kinalaman sa BF ng aking anak. Oh, ang daming problema nito. Sa aking pagkakaalam, hindi pa po siya ganun kalalim as a Christian. Ayan, naimbitahan na ang kanyang BF sa aming church dahil nga 2 or 3 beses na siyang dumalo. At dahil po ang anak ko ay isang frontliner sa church, madalas siyang tanungin ng kanyang elder tungkol sa kanyang BF. Ang madalas na tanong sa kanya ay, may word of God ba kayo sa isa't isa? Wala po siyang maisagot at ganun din ang BF niya dahil nga po hindi pa siya ganun kalalim as a Christian. Makailang beses na po siyang tinatanong tungkol dito. Tinatanong din siya bakit hindi pumupunta sa church kung talagang serious ang BF niya sa aking anak. Dama ko po ang pressure at stress ng anak ko kahit hindi siya magsabi sa akin. Ramdam ng anak ko na hindi tanggap
ng asawa ko ang BF niya at hindi siya ganun ka-welcome sa aming church. Dahil sa strict din ng asawa ko kung kaya't ang anak ko ay napilitang kumain sa labas kasama ang kanyang nobyo. Pwede naman, di ba? Dahil may mga nakakakita sa kanilang dalawa kung kaya't na-call ang aking atensyon. Your feeling para sa anak mo, syempre anak mo yan. Hindi ko alam, no? Correct me if I'm wrong. Kung may masasabi akong hindi tama, ito'y opinion ko lang. Lalo na sa mga tinatawag nating baby Christian. Then sweeties, mag-ano ka rin mamaya. Lalo na sa mga tinatawag nating baby Christian. Dapat, yung mga baby Christian, di ba? Parang baby yan, no? Pinapainom muna natin ng gatas. Di ba? Para pag lumaki na siya, punong-puno na siya ng gatas sa katawan. So, hindi niya na kailangan ng gatas. Di ba? Para magiging malakas yung kanyang mga buto at madali siyang lalaki. Di ba? Ganun ang mga baby, ano? Sa case ni Esther, sa anak niya, baby Christian yung nobyo niya. Sumasama dun sa girlfriend niya na anak ni Esther. And that's a good point. Mahal niya yung anak ni Esther. Pero kung hindi, etong isipin po natin, hindi pa siya talaga Kristiyano. Dapat yung mga ganong tao, the more na inaalalayan natin. Di po ba? Kasi mahirap pag na-stumble natin yung mga ganon eh. Medyo mag-ano siya. Kumbaga sa ano is maglalaylo siya. At yung sabi nga, bakit kailangan bang pakialaman ng elder ang love life ng anak ni Esther? Kung sa akin lang to, kung wala namang ginagawang foul yung mag-boyfriend, I don't think kailangan silang pakialaman. Yun yung colloquial word na ginagamit. Ang sa akin, maari sigurong pag yung nasa point na sila na hindi na maganda yung kanilang ginagawa. At lalo na't yung anak ni Esther ay isang frontliner sa church nila, that's the time na papasok ang mga elders ng church. Ganon. But at this time, mag-boyfriend pa lang to. And sabi dito sa sulat, wala naman silang something na, alam nyo na yon na ginagawa na mali sa mata ng Diyos, una sa lahat, at syempre, sa mata ng tao. Lalo na alam niya naman ang henerasyon ngayon, iba kaysa henerasyon noon. Diba? Iba na ngayon. Napakadaling mag-live-in. Simpleng-simple na lang yan live-in. Unlike before, na pag nag-live-in ka during the 90s, 80s, pababa, iba ang tingin ng tao sa'yo. Pero ngayon, although alam nating mali yan, pero very common na yan. Hindi lang sa kabataan, maging sa mga adults din. Pag gusto muna nilang makilala ang bawat isa, which is, I don't know if that's their reason, pero dito kay anak ni Esther, ang feeling niya ay nasasakal siya. Which is true. Ang feeling, lalo't kabataan niya, ayaw na ayaw ng kabataan, bihira, di ba? Na pag sobrang higpit ang ginagawa sa mga anak, doon sila lalo nagre-rebelde. Kaya dapat loosened lang at the same time. Tama lang lahat. Parang alak yan, everything should be moderate. Ayun. Kasi, inaano kasi kung nasa relasyon nila ang Panginoon. Tama yon, no? Kung alam ng mga elders na wala pa, then, i-introduce nila. Paaring mag-counseling kahit mag-boyfriend pa lang since frontliner yung anak ni Esther. Yun, isang paalala lang sa kanila para hindi sila dumating sa point na hindi maganda yung kanilang gagawin. Higit sa lahat sa mata ng tao, ng Diyos. Ayun. So, ang feeling nung anak ay nasasakal siya. Ito pa ang tatay. Masyadong stricto. O diba? I think ang dapat gawin ni Esther bilang nanay ay pumagitna siya. Kailangan, I don't know, hindi natin alam, hindi natin kilala yung asawa niya.
Pero maaring ipagtanggol niya din yung anak niya sa asawa, di po ba? O strict kasi mahal yung anak, baka kung saan lang mapariwara yung anak. But it seems okay naman yung boyfriend kasi di ko kilala to kasi pumupunta naman sa church, sumasama. Lalo na't alam niyo naman pag ikay isang galing sa ibang sabihin na nating mga non-believers, so napakahirap sa kanila na pupunta sa isang church na katulad nitong anak ni Esther. So, ang mapapayo ko sa iyo, Esther, siguro kausapin mo din yung elders ng church. Although, I don't know kung kailangan po ba. Pero I guess, hindi naman ipagtatanggol mo yung anak mo, kundi sasabihin mo lang yung situation na kailangan the more na aalalayan nila yung magnobyo. Yung alalay na hindi yung eto, ganyan. Dapat ganito, ganyan. Hindi, Hindi. Kailangan, alalay, lalo gagamitin ng Word of God. Ipag-pray sila. Prayers ang kailangan sa mag-boyfriend na ito. At nagsisimba naman, ginagawa naman ng anak ni Esther, kung ano man yung gawain niya sa church. Yun ang sa akin. Di ba? So kung sa tingin nyo ay hindi mag-work out para sa mga elders na kakausapin yung magnobyo, then ikaw bilang nanay, kausapin mo yung anak mo. Sabihin mo kung ano yung mga dapat na gawin ng isang Kristiyano. Tama, dapat kumbaga dapat nasa gitna ng relasyon nila ang Panginoon, ang Diyos. Tama yun. Pero since mga baby Christian pa itong boyfriend niya, so alalay lang, unti-unti. Kasi dumanas tayo lahat as a baby Christian, pag nakakita tayo na hindi maganda sa mga Kristiyano, nai-stumble po tayo. At minsan hindi na natin babalikan yung church, hindi na natin sila susundin, kasi mangyayari, parang mau-offend tayo sa mga ganung bagay. Kaya ang sa akin, alalay lang, higit sa lahat, prayer lang po. Di po ba? Ayun. So, ito ang sabi ni Pastora O'Meal, i-pray lang at laging paalalahanan po. Counseling sila na base sa salita ng Panginoon. Correct. Oo, counseling lang. Ayun. Siguro nga, ang tingin nila sa anak ni Esther, supposedly model siya ng mga kabataan. Correct. Model siya ng mga kabataan doon. Pero, magkaroon ka ng boyfriend, hindi naman yun makakasira sa pagiging model mo, sa iyong pagiging model mo nga sa church na yon. Siyempre, kabataan, or siguro mas mga young adults to, so okay lang na magka-boyfriend. Basta hanggang ganun lang muna until such time na dumating sila sa tamang edad, nalalagay sila sa tahimik. And then yung tatay naman na stricto, dapat kakausapin naman ni Esther, huwag ka naman ganyan sa anak mo, wala namang ginagawang masama. Ayun. Maigi nga yun may nagmamahal sa anak niya, may boyfriend. At saka, kung kumakain man sila sa labas, okay naman yun, di ba? Pwede naman silang kumain sa labas, why not, di ba? Normal naman sa mag-boyfriend yun. Gusto rin nila, meron silang privacy. O kakain sila, mamamasyal sila. I guess, normal lang yun sa mga magjojowa, di ba? Kami nga nung magjowa nito, lagi kaming kumakain sa labas doon. Halos everyday, di ba, Siti? Pagkagaling sa trabaho, kakain kami. O, ganun naman. So, ako lagi nagbabayad. Dapat lang, alam naman ako. Ayan. So, I guess, ayun, yun po ang aking, yun po ang aking advice. Opinion. Ayan. Sabi ni Ella, ang papa ko din strict, kaya kay mama ko na lang pinakilala si Harry. Siyempre, yung mga tatay, lalo't babae ang anak nila, ayan, siyempre, stricto.
stricto sila. Kasi siyempre babae sa kanila eh. Yun sa tama lang. Why not yung tatay kausapin yung jowa ng anak niya? Ano, kayo ha, ganito kayo ha, ganyan. Dapat sa tatay manggagaling. Hindi yung sobrang stricto. Sabi ko nga, iba ng kabataan ngayon. Hindi na katulad ng dati. Kung anong kapanahunan yon. Talaga nun, kahit mga kabataan nun, bihira ang tatanan-tanan. Talagang takot sila sa magulang. Pero kahit matanda na nun nagiging stricto. Uso nun ang tanan. Ngayon, di na uso ang tanan-tanan. Di na uso yan. Sige, magli-live-in na lang yung iba pag akala nila okay na sila. Ganun ang ginagawa. So, yun sana ay pwede nating maiwasan. Kung magiging balance sila ang lahat. Moderate. Una sa lahat, prayers. Prayers ang kasagutan ng lahat ng mga ganitong nangyayari sa buhay ng isang pamilya at kung ano-ano pa man. Ayan. So sana nakatulong ako. Hindi natin kinakampihan yung anak ni Esther. Ang sa akin lang ay kasi doon actually hindi sa kanila ang umpisa ng ng kung matatawag natin problema Kundi minsan nasa kung paano ang mga pinapakita doon sa mag-boyfriend. Siyempre, yung mga leader, yung mga elders nila sa church, hindi naman maganda naman ang kanilang intensyon. Kaya lang, siguro, hindi natin masabi may konting pagkakamali ang pag-approach. Yun. So, sa tamang approach, at siyempre prayers, lahat ay may solusyon. Diba? Si Lord yan. Lahat ng gusot, may lusot. Kasi si Lord nakalusot diyan. Nandyan siya. Yun po. Hell, Esther, thank you so much sa pagpabadala mo ng iyong letter. I hope nakatulong ako kahit paano at etong ating mga manunood ay sana makatulong din sa inyo etong kanilang mga sinasabi. Mga comments nila. Diba? Alright, thank you. Okay. Sino pa nandito? Haba din pala nung ko, no? Okay. Okay na. Teka, sandali lang ha. Titignan natin baka may nakaligtaan ako dito. Kailangan binabasa natin lahat. Okay, yun po ang ating liham mula kay Esther. Kaya meron kayong gustong ipadalang mga letter, ipadala nyo lang at tignan natin kung anong ating magagawa na konting payo. Yan. Mula kay Ma'am Shi. Ayan. Ang pangalan ng nanay, Esther? Esther. May masasabi ka pa? Okay lang. Huwag nyo lang higpitan. Yung masyado nyo dinidiktahan. Kasi pag dinidiktahan nyo, nape-pressure sila. Paalalahanan lang parati. Yes. Na wag ganitong gagawin nyo. May restriction. Basta magpaalala, nasa wastong edad naman, di ba? Pag nasa wastong edad, ay paalalahanan lang parati. Wag naman yung tipong laging nakukulitan na. Pag nakukulitan na nasasakal. Pag nakulitan yan, mas lalo delikado, mas mahirap. Pareho silang kausapin. Kinakailangan yung lalaki din i-welcome din ng pamilya. At the same time, kinakausap din nila na pangaralan din na ganito muna, mga bata pa kayo, o trabaho muna kayo, o mag-ipon muna kayo. Ganun, para pagdating ng araw, kung balak-balak na nilang na bumukod, at least meron silang ikabubuhay pagdating ng panahon. Huwag nyo yung silang hihigpitan. Kasi pag hinigpitan ninyo, ayan, lalong mag-uumalma. Ayan. Kaya marami nagkakaroon ng naging mga anak na nakapag-aasawa ng madali o yung maaga. Dahil minsan kapabaya o kamalian din ng mga magulang na pagka nangangaral sila o pinapagalitan yung mga anak, napupundi na yung mga bata. So, take it easy. Ngayon, kung sila hindi nakinig, ginawa na natin ang parahan ang ating trabaho para bilang isang magulang
na makikinig sila o hindi sila makinig, choice nila yon. But as far as sa ating mga magulang, responsibilidad natin na pangaralan sila, ito idalin sila sa magandang direksyon. Pero kung hindi naman sila makikinig, then walang masisisi kundi sila rin. No? Although ayaw nating mga magulang na mapariwara yung buhay ng ating mga anak, pero ganun talaga. It's their choice. Wala tayong magagawa doon. Harangan mo man ng sibat yan mga yan. Kung talagang gagawin nila. Pero kung sila ay talagang may takot din sa Diyos na magkakaroon sila ng maglalaylo yan. Sila rin mismo ang mag-iisip na hindi sila magmamadali. Dahan-dahanin din nila ang kanilang buhay. Alright. 5 minuto na lang. Anong gagawin mo sa 5 minutes? Wala. Mahirap kasi yung mga ganyan, lalo pagka sa panahon ngayon. Ay, oo. Ibang kabataan ngayon. Hindi mo na pwedeng diktahan, mga Hindi na. Matalino pa sila. Matalino pa sila sa magulang. Hindi naman sa matalino. Hindi, marami silang rason. Kasi, sila, more on, lalo niya sa, alam mo naman lalo na ang social media, di ba? Marami silang mga nababasa dyan. Kung ano-ano. Maaari nilang i-apply sa buhay nila. So, alam mo, ang social media, minsan nakakatakot yan. Alam nyo sa social media nga, pinapakita pa dyan. Kaya dapat ang mga social media, lalo yan sa mga yung mga Google na yan, yung mga bata, dapat may restrictions yan. Kasi minsan pinapakita dyan kung paano mag-suicide, kung paano, etc. Yeah, it's true. Diba? Marami na ngayon. So, yung mga bagay na gano'n, kung nakikita nyo ba, lalo dito, ang dami nangyayari, mga bata. Diba? Pumupunta sa school, namamaril. Ang daming namamatay. Ang dami na nangyaring insidente yan dito. Kukunin nila yung mga Armalite or anuman mga baril-baril ng mga magulang nila. Diba? Batang-bata. Diba? Marami. Sa ambang school yun, Texas ba yun? Yung marami namatay. Diba? Hindi lang. Marami mga schools dito, mga kabataan. Ang mga namamaril sa kanila. Siguro yun. I don't know. Pero kasi depende rin sa pagpapalaki ng magulang. Depende nga. Yung relasyon ninyong ng magulang doon sa anak. Yeah. Kapag in-spoil nyo yung bata, nung maliit pa siya, yung anak ninyo, nung maliit pa siya, hindi nyo nakokontrol. Paglaki, ayun, mangyayari. So, importante din yung pagkokontrol ng ng mga anak. Hindi yung ini-spoil niyo yung mga anak ninyo. Ako yung mga anak ko, 3 yan. Ako lang ang talagang nagbibigay na advice sa kanila. Lagi kong sinasabi sa kanila, ako magpapangaral sa inyo. Kung pakikinggan ninyo ako, salamat. Pag hindi, salamat pa rin. Pero pagdating na nagkamali kayo, huwag nyo akong sisisihin. Dahil kako pinanggalingan ko, alam ko ang sinasabi ko. Ngayon kayo ay nag-uumpisa pa lang at kung hindi kayo makikinig at nagkamali kayo, huwag nyo akong sisisihin. Nangyari ang nangyari, so wala silang masasabi sa akin. No? I just did my part. Pinag-pray ko sila and then binigyan ko sila ng advice. So being as a parent, ganon din ako nung bata din, nung panahon na ganon. Mapusok din, Ganon talagang nature ng mga kabataan. At pagdating ng araw na nandoon ka na, marirealize mo, tama pala ang magulang ko. Nung dumating ako, nung naging magulang naman ako, sabi ko naman sa mga anak ko, yan ang dinasasabihin ko kung ano yung sinabi ng mga parents ko nung araw. At sabi ko rin sa mga anak ko, pag naging mga magulang din kayo, yan din ang sasabihin ninyo doon sa inyong mga magiging anak. Pasa-pasa. Yun. So, like I said, it's a matter of relationship with your children. Yeah. Yun. Okay. Siguro pwede na natin tawagin si Pastor Medina. Pastor Henry, are you ready? Wala si Pastor Henry. Si Michelle pala. Hindi, si Pastor Henry nasa nag-abroad. Nagpunta ng Saan nagpunta si Pastor? Nasa Italy. Wow. Nakita ko kanina nagse-selfie siya doon sa
try natin ha. Kukontakin ko ako hindi ko alam kung saan siya nandoon. Nakita ko nasa airport siya kanina eh. Sino kasama? Ay, hindi ko alam. Ayan na. Ayan na. Dapat James Bond ang tugtog mo. Madilim, brown out. Ayun. Ayun, wow. Tingnan mo. Wow, pogi naman ni Pastor. Si Roger Moore. Kaya silos na silos si Michelle. Yan. Magandang gabi po. Mukhang malabo ng mata ni Pastor. Ano nangyari sa iyong salamin? Opo, medyo Sister Karim. Medyo lumalabo na. Nakikita niyo po ba kami? Ayan. Alam mo kung bakit lumalabo ang paningin mo? Bakit po? Natanggi ka sa grasya, kaya ka ganyan. Yan daw. Alam mo. Kailangan niyo ba ng reading glass, Pastor? Reading glass kayo, ano? Opo. May reading glass ako Ayun na ano naman. Mahina na. Nawala. Nahilog. Nawala. Pastor naman, ba't nyo naman winalayan? Wala nawawala talaga. Magagawa mo. May nabibili. Opo, nung natin dun sa Antipolo, pag uwi namin, natin. Ayun. Hindi ko na alam kung nasaan na napunta. Naku po, baka nalaglag sa swimming pool. Nabenta na, sigurado yun. Nabenta na. Nalaglag siguro. Allah. Paano ngayon yan? Paano ka nang gugupit niyan na wala kang salamin? Nakikita mo. Sinakaya po. Hindi ka ba sumasakit ang ulo mo nun, ang mata mo? Basta nakikita niyo naman kami, Pastor. Nakikita niyo po kami. Opo, nakikita ko naman kayo. Hindi, naman? Huwag lang yung biglaan. Pagka nang gugupit ka, nakikita mo ba yung ginugupit mo? Ayun. Maliwanag, Brother Ramon, yung ilaw namin. Maliwanag. Ay, oo. Hindi yung liwanag, yung mata ang tinatanong ko. Hindi, nakikita pa rin yun. Hindi naman siya nagbabasa, so walang letra. Kumbaga kahit ako tanggalin ko to, nakikita ko yan. Ano ka ba? Nearsighted ka ba? Basta. Hindi po, kailangan nakatutok. Iba yung yung reading niya. Reading siya talaga. Ay, paggawa na ng contact lens to. Para Anong kulay ang gusto niyo, Pastor? Tawagan mo si Acevedo Optical para mapalitan na ng salamin ito, masukatan. Oo, doon kayo sa kaso bandang Green Hills pa yun eh. Yung kaibigan namin na nagtatrabaho sa ano ba pangalan nung Magno Optical. Kahit pang reading lang. Ayan, tignan natin. Tignan po natin, no? Ayan. Sige, Pastor. Patingin ka sa optical. At sa Magno Optical, sa Green Hills. Akong bahala sa salamin mo. Yan, hanapin nyo yun. Yan. Kahit pang reading lang kayo. Mahirap yung ganyan. Baka hindi mo na makita yung asawa mo Sa Green Hills yun. Patay tayo dyan. Ibibigay ko yung address sa inyo. Kasi itong huling salamin namin, doon kami nagpagawa. Doon kami lagi nagpapagawa. Ayan, kaibigan ito salamin namin. Yan, Kaibigan namin yung doktora doon. Made in the Philippines yan. Si Pastora Janet. Yeah. Pastora Dr. Janet. Ayan. Naku, ingat ka doon. Ay, nako. Hoy, ikaw na ba? Nung huling pumunta ako doon, talaga. Para kung saging na nalamog Mabait siya. Mabait siya. Ayan. Kaya nyo tatawagan namin. Sige. Makipag-appointment tayo doon pa. So may Green Hills. Pagawa ka ng salamin. Yung salamin na James Bond. Yung yung star. Cute. Cute yun kaya. Yun. And then yung di ba, ni James Bond. Ayan. Ayan. Pastor, magandang topic natin ngayon, ha? Yung tatlong T, ha? Tatlong T. Opo, yung T, bis na tagubilin, naging tigubilin. So, yun po yun. Tigubilin. Ano ibig sabihin ng tigubilin sa tagubilin? Charge po. Parang tagubilin ba? Yung tagubilin. Charge. Opo. Parang kung, di ba sa atin, kung sa last will and testament, may mga tagubilin yan eh. Yun. Ayun po, ibig sabihin ng tagubilin. Charge. Ibig sabihin nun, verb siya. Pag verb, yun. Parang yung tagubilin mo siya, kanya. Yung gagawin. Mga dapat gawin. Ganun.
Ano kaya kung i-makeover ko si Pastor? Ano? Pag i-makeover ko ito, baka mamaya... James Bond ang dati. Itong Michelle Medina, lalong ma-inlove, lalong sunod na sunod siguro sa barberia parati, ano. Oh. Di ko nakuha. Pero medyo wala mo. At tumatawa siya. Ito, natatawa ka. Naririnig ko rito. Ang sabi ko, kapag ikaw minake-over ko, ano, itong asawa mo, masisiraan na ng bait kasusunod sa'yo. Ano? Hindi ko na yung palalabasin, Papi. Ay, nako. May ano naman, naman may, may shades. Tapos, may baril. May baril. James Bond ka. Wag yun. Yung salamin mo maganda yung ipapagawa ko. Kapag umuulan, may wiper na gumagano. No? Di ba? At saka pag madilim, may ilaw, pipindutin mo rito, may lumalabas na ilaw na gano'n. Oh. Di ba? Parang si Iron Man. Wag na, Brother Ramon, wag na. Medyo gumugulo lalo ang relasyon Ay, gano'n? Wag na. Tama na yung ganyan. Minahal ka ng ganyan. Oo. Di wala pa man ano na? Ngayon wala pa man silos na. Nahimik tayo biglang kung ano-anong ano. Ayan, mahirap talaga ang mahirap ang maging gwapo. Ay naka. Sige na, tuloy mo baka ako'y madali dito pati ako madadamay diyan. Tuloy mo na, Pastor, sige. Sige po. Ayun, okay. Sige, dito po tayo sa 2 Timothy chapter 3. Verses 10 po hanggang 17. Sabi ni Apostle Paul kay yung Timothy, "You, Timothy, however, know all about my teaching, my way of life, my purpose, my faith, my patience, my love, my endurance, my persecution, my suffering. What kinds of things happened to me in Antioch, in Iconium, and in Lystra? The persecutions I endured, yet the Lord rescued me from all of them. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil men and impostors will go from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, Timothy, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learn it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus." Muli po, O Diyos, samahan at tulungan nyo kami sa aming pag-aaral ngayon. Kinikilala namin lagi ang inyong kapangyarihan na siyang higit namin kailangan upang sa aming gagawin ngayon, magkaroon po, Panginoon, kami ng pangunawa at kaalaman. Linisin niyo ho kami, O Diyos, at marapatin sa inyong harapan sa oras na ito. Sa maikling oras namin, nais namin maging makabuluhan o meaningful ang aming sandali sa bawat isa, Panginoon. Sa iyong pangalan, pinagkakatiwala namin ang nalalabi naming oras para dito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang tatlong tagubilin o yung triple T. At ang tatlong triple T, ang tatlong T na ito ay yung testimony, yung trials at saka yung truth. No? Kaya tatlong tigubilin tatlong T. Testimony, trials, tsaka yung truth na meron tayo. Dapat
meron tayong na dapat inaalagaan, no? Upang hindi tayo malito sa buhay na ito, upang hindi tayo yung madaling malinlang, madaling mailigaw ng mundo, dapat meron tayong dapat inaalagaan, pinapatibay, pinayayabong, tinututukan, pinagyayaman, pinalalago, pinalalakas at marami pang iba. At walang iba yun kundi dapat yung ating testimony, yung ating patotoo. Pag sinabi nating testimony, sinasabi kasi na Apostle Paul dito kay Timothy, Timoteo, nakita mo kung ano ang meron akong pamumuhay, kung ano yung aking mga itinuro, kung ano aking purpose, kung ano yung aking faith, kung paano ako naging pasensyoso, paano ako umibig, paano ko hinarap ang persecution, paano ko in-overcome ang lahat ng mga suffering. Gustong mangyari Apostle Paul, sapagkat si Apostle Paul this time, sabi niya, I have fought the good fight na malapit na ako, Timoteo, malis sa mundong ito. Malapit na kasi this time si Paul i-execute, talagang malapit na siyang execute this time, kaya tinatagubili na niya na si young Timothy. At ang tatlong tagubili niya na yan is yung tatlong iyon. Ayusin ni Timothy yung kanyang testimony. Harapin ni Timoteo yung mga trials. At saka talagang dapat tumungtong Timothy, dapat siya ay tumungtong at panghawakan ng katotohanan. Yun, yung tagubili niya na dapat tandaan lagi ni Timoteo, na kung saan dapat inaalagaan, pinatitibay, pinapayabong, tinututukan, pinagyayaman, pinalalago ni Timoteo ang mga ito. Yung testimony, magalaga ito sa buhay natin. Mahalaga ito sa buhay natin, yung testimony natin. At sa nakapaloob sa testimony natin is that yung ating teaching, yung itinuturo natin sa atin, ano ba yung itinuturo sa atin? Actually, marami naman kahit ano namang paniniwala. Ano mang itinuturo niya, hindi naman mali. Mga nakikinig sa atin dito, kung ano man yung mga itinuturo sa atin, hindi naman mali yung mga yan. Tayo may mga itinuturo din tayo na dapat nating ituro din ito. Sa atin, sa Church of the Nazarene naman, is that, ang itinuturo naman talaga sa atin is that yung magkaroon tayo ng isang pusong dalisay, isang pusong busilak. Yan itinuturo sa atin. At sa testimony natin, napakahalaga din yun. Napakahalaga, wag na wag tayong mamawala doon. Yung isang pusong dalisay, yung ating, sa testimony natin, dapat nandoon yung teaching, yung itinuturo natin, is that kung paano pinapadalisay lagi ang puso natin. Kung paano dapat sa isip na, sa buhay natin na ito, lagi nating nalalaman na ang puhunan natin lagi is that puso ang puhunan. Puso ang puhunan. Ito yung teaching na dapat itinuturo palagi natin sa iba. And then yung way of life sa testimony natin, yung kapamaraanan natin, paano tayo namumuhay. Si Timoteo naging marangal yan. Si Paul naging marangal yan. Si Paul, in order for him to live, anong kailangan niyang gawin? Naging tent maker siya. In short, naging marangal siya. May karapatan siya kung tutuusin. May karapatan siya. Kapagkat siya ay naging church planter. Siya ay administrator ng mga churches na ito, and yet hindi siya umasa dito. Bagkus ang ginawa niya, nag-tent making siya para lamang siya makasurvive. Yung way of living niya, yung kapamaraan niya kung paano siya mamuhay, si Apostle Paul. Sa testimony natin, ganun din, mahalaga ang maging marangal sa buhay na ito. Sa mga Kristiyano, sa buhay Kristiyano, mahalaga ang maging marangal, na mamuhay ng marangal. Mahalagang mamuhay ng marangal. Kasi mataas ang standard, ang standard natin. Ang mga tao sa paligid natin, tinitignan tayo. Ang marangal na buhay, ang kanilang laging tinitignan sa atin . And then yung ating purpose. Ano ang purpose natin dito sa testimony natin, yung patotoo natin sapat, no?
yung patotoo natin sa buhay na ito is that yung purpose natin. Ano ba yung purpose ng buhay natin dito sa mundo? Nakikita rin dapat nila iyon sa atin. Nakikita ba nila na talagang ang buhay, ipakita natin na ang buhay natin, ang purpose ng buhay natin dito sa mundo is that para magsilbi sa Panginoon at para magsilbi sa kapwa. Yun lang. Hindi para mamuhay na para bang ang pinag-iinvestan natin is that yung buhay natin dito sa mundo para sa hinaharap, no, kundi para sa sa susunod na buhay natin. At yun nga doon sa taas. And then yung faith, sa ating testimony, mahalaga din ang faith natin. Mahalaga ang faith. Sa ating patotoo, napakahalaga ng faith natin. Ito yung mga pinagyayabong dapat natin, pinapayaman natin, pinapalago natin, pinagtitibay natin. Yung ating pananampalataya na ito, yung Kristyanismo, yung pinanghawakan natin. Ito, yung pinanghawakan natin, hinahawakan natin, kinakapitan natin na buhay. Ito yun. Yung pinopropes natin, ito yun. Ito yun. Ito yung testimony natin, yung dinideclare natin na buhay natin. Ito yun. Yung public na declaration, yung open na declaration ng buhay natin. Dapat nakikita rin yung ating faith. At pag sinabi nating faith, of course, ito yung pagkakaroon mo ng isang buhay na separate sa mundo. Na kung saan, ito yung, alam mong tinawag ka dito mula from darkness, nandito ka na ngayon, at ito na ngayon pinanghawakan mo. Yung faith, we profess that Jesus Christ is our Lord, that no matter what. Ito yung faith. We profess that Jesus Christ is our Savior, no matter what. We profess na ang Panginoon ang siyang magpo-provide ng aking pangangailangan, no matter what. Ito yung faith na pinanghahawakan natin, na dinideclare natin publicly, araw-araw sa buhay natin. Included yan sa ating testimony. Ito yung tagubilin ni Apostle Paul, na tagubilin din sa atin. Yung testimony natin na yan. Yung, sabi, yung love. Sabi yung ganun, tinularan mo kung ano ang aking pag-ibig. Nakita mo kung paano ako umibig sa miya, gayahin mo rin. Ganun din sa testimony natin. In this life, ang pag-ibig ang siyang nagpe-preserve sa mundong ibabaw na ito. Yun lang. Alisin natin ang hate, alisin natin ang love, palitan ng hate, mamamatay ang mundo. Naniniwala ako doon. Sa kabilang banda, pairalin ng love, mag-flourish, bumaha ng pag-ibig, mabubuhay ang mundo. Sa testimony natin, kailangan ka-included ang love. Yung endurance, sabi niya, na tunghayan mo rin kung paano ako nag-endure, nagtiyaga. Magtiyaga ka din. Kapag sinabi nating pagtiyaga, eto that no matter what, pagtiyaga o katapatan, magkakambal yan. Hindi ka babaliktad, hindi ka magkukompromiso. No matter what, i-endure mo. Hindi mo ipagpapalit kung ano yung alam mong tama. Hindi mo ipagpapalit, igagawing mali yung tama at hindi mo naman itatama yung alam mong mali. Yun ang ibig sabihin ng patience and endurance. No matter what. Hindi ka mababayaran dahil sa integridad mong yan, dahil sa prinsipyo mong yan. Kasi alam mo na yung testimony mo is buhay. Magtsatsaga ka. Magtsatsaga ka. Yung pangalawang thing is that yung trials. Yung trials. Ang sabi doon sa verse 12 to 14 is that in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Everyone who wants to live a godly life will be persecuted. Yes, this time. Once na prinopes mo ang Panginoon this time, of course, talagang ipe-persecute ka. At once na namuhay ka na opposite or against doon sa flow ng mundo before, is that
of course, magiging iba ka at persecuted ka. At maging hanggang ngayon pa rin naman talaga. But no matter what, kinakailangan panghawakan natin yon at harapin natin ang trials. Maraming trials sa buhay, hindi maalis ito. Sa buhay natin, yung trials, hindi maalis ito. Hindi maalis. Pero kinakailangan i-overcome natin ito. Sa panahon ngayon, para bang ang mamuhay ng matuwid. Sa panahon ngayon, para bang ang mamuhay ng matuwid ngayon is nakakahiya. O para bang isang gawain na lamang na parang ginagawa na lang ng mga parang wala sa mundong ito. But no, hindi talaga, ganun talaga. Kinakailangan nating magtiyaga. Because, bandang huli, sabi nga rin dito sa Timoteo, kung namuhay tayo kasama ng Panginoon, mamumuhay rin tayo. At kung tayo nagsakripisyo, sabi gano'n, kung tayo naghirap, namin yung gano'n, kung tayo naghirap para kay Kristo, huwag tayo mag-alala. Bakit? There is always a reward para sa atin na nag-aantay. Everyone who wants to live a godly life will be persecuted. Totoo yun. Napakahirap ngayon tanggapin ng tao ang ebanghelyo. Pero, kahit na anong mangyari, naniniwala ako, yung ating track na tinalakbay, na nilalakaran, yung ating path na nilalakaran, ito yung siguradong path na merong kasiguraduhan. Merong kasiguraduhan ito. Ang mundo ngayon parang pag nag-share ka ng Word of God ngayon, para sa kanila parang ayaw ng mundo mapakinggan. Ayaw ng mundo mapakinggan. Ang gusto lang ngayon ng tao is, totoo yun, dito rin naman sinasabi yun. Ang gusto lang ng tao ngayon is yung ang sarap sa pandinig. Yun lang ang gusto nila. But no, lahat yan ay trial sa atin na dapat nating ma-overcome. Huwag tayong papayag. Overcome natin ang mga ito. Nag-share ako minsan ng Word of God sa salon. Nandun lang kasi siyempre yung nandun yung field ko eh. Doon ako nag-share sa kanila eh. Alam nyo, mahalata mo yung isang tao kapag ayaw niya ang Word of God. Mahalata mo yun. At alam mo sa kanya yun. Pero alam mo, naniniwala ako, no matter what, yung salita na yan na binitawan natin, hindi yan babalik sa kanila. Hindi nila maririnig yun na hindi magbubunga. No? So, ganoon lang talaga sa panahon natin ngayon. Napakahirap pero kinakailangan i-overcome natin ito. Maraming trials pero tagubilin tayo ng Apostol Pablo. I-overcome natin ang mga trials na ito sa buhay natin. At yung panghuli is that yung truth. Yung huling panghuling T is that yung truth. Yung truth. Ang sabi doon is, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness. No matter what, wala tayong panghahawakan at tutungtungan sa buhay na ito, kundi ang Word of God. Mawala na ang lahat, hindi ang Word of God. Bakit? Kasi andi dito yung absolute truth. Sino yung absolute truth? Yung God. Ano yung God na yan? Yung very nature nito is love. Babalik na naman tayo kaganina ron na yung love. Na kapag ito yung nandito sa atin, ang mundo ay mabubuhay. Saan nagmumula yung love na yan? Sa God. Sino yung God na yan? Yung absolute truth. Ano yung truth na yan? Yung tinutungtungan natin. Yan tinutungtungan natin. Itong pinaka-perfect na nature ng God. Yung kanyang love. At ito yung pinangahawakan natin, tinutungtungan natin. Yung truth. Na kung saan truth na hindi siya mababali. Hindi siya nagsisinungaling.
at hindi kailanman siya maglalaho at hindi kailanman siya mag-fade. Hindi siya mababaliwala. Ito yun. Panghawakan natin iyon. Kaya ang challenge sa atin, no matter what, panghawakan natin ang sinasabi ng Scripture. Ito yun. Hawakan natin ito, pahalagahan natin to. Kaya nga usapang talagang usapang Scripture, usapang salita ng Diyos, hindi natin dapat ito binabaliwala. Sapagkat ito ang buhay natin. Ito ang huli nating possession. Ito yung Scripture. Ito ang buhay at kayamanan natin. Ito rin yung ating halaga. Ito yung ating value. Ito yung greatest na possession natin. Wala nang iba. Wala nang iba. Ito yung tagubilin ni Paul sa atin na dapat natin pinagyayaman, pinagyayabong, pinalalago yung ating testimony. Yung mga trials natin, tanggapin natin. At yung truth na ito, tungtungan natin sa ating buhay mananampalataya. Yun lamang po, and I hope nakatulong sa bawat isa sa atin ang maikling exhortation. Okay. Back to you, Brother Ramon. Thank you, Pastor. Pastor Henry, maraming salamat. Yung tagubilin, ano? Tatlong tagubilin? Tatlong T. Tigubilin. Tatlong tigubilin. Tagubilin po. Tigubilin. Tatlong tagubilin yan. Ano uli yan sa English, yung tagubilin? Yung testimony po, yung trials, and then yung truth. Ayun, testimony, yung testimony natin, trial, and truth. And then yung mga trials natin, and then yung truth na tinutungtungan dapat natin. Ayan. So, ang Word of God po. Yung trial, yun ang mabigat sa lahat dahil kailan ba yun, nung Monday o kahapon ba yun, napanood natin yung mensahe ng cross culture ni Brother Toots kahapon, Sister Oyi. Yung mga trials na nangyayari sa buhay natin. Kapag nagkaroon ng trial, sumusuko na agad Yun ang nagiging problema, Pastor Henry, no? Wala naman akong tinutukoy. Basta, yung bang just a thought na minsan ng tao kapag nakaramdam ng pagsubok, humihina na, umaatras na. Sa umpisa, ang galing Ang galing magsalita, di ba? Yung pag titingnan mo, parang hindi matitibag yung kanyang pananampalataya. Kasi yan ang topic ni Brother Toots kahapon ng cross culture, yung about faith, yung pananalig, ano? Yung tiwala natin sa Diyos. Kapag nagkaroon ng trial ang tao, asan na? Diba? Pag nasubukan na siya tungkol sa health, sa trabaho, yung job, nawala ng trabaho, ay nako. Ay, parang gusto na magpakamatay ng tao kapag dumarating sa ganyan. Ano? So, in this situation, Pastor Henry, ano yung may bibigay nating magandang payo sa ating mga nanonood ngayong araw na ito if yung tagubilin na yan, yung tigubilin, yung tungkol doon sa ating yung trials. Ayan, yung trials, yung pagsubok natin. Pastor Henry. Maraming pagsubok ang dumarating sa atin, Brother Ramon. Meron yung kagagawang kasi natin, katulad nga po nung nakausap ko, lumaki yung kanyang tuhod, lumaki hanggang hindi na siya makalakad. Ngayon, ang tanong niya is that, ano to? Sabi niya, so, may tampo siya sa Diyos, bakit daw ganon? Ngayon, sabi ko sa kanya, sandali, huwag ka muna magtatampo sa Diyos. Alamin mo muna bakit ka nagkabukol dyan sa paa na lumaki ng lumaki. Tatlo yan kako Una, kasalanan natin, kasalanan ng iba, at saka maaaring ginawa ng Diyos. Saan kaya dun sa tatlo? And realize niya na hindi naman pala kagagawan yun ng Diyos sa kanya. Kagagawa niya kaya lumaki yun kasi nga meron siyang diabetes. Mahilig pala siya sa matamis. Lumaki yung tuhod niya to the point na kailangan niya na magtungkod. Pero alam niyo, ang sinisisi niya is that yung God. Binigyan daw siya ng ganung klase ng sakit.
ibinigay daw yun ng Diyos sa kanya. Sabi ko, hindi. Walang kinalaman yung Diyos yan sa'yo. Kasi ang totoo niyan, kaya ka nagkaganyan yan, kasi nga kagagawan mo. Ano? So, wala siya dapat, Sisihin. wala siyang karapatang magdrama at sisihin ng Diyos. Kasi kagagawan niya yun eh. Hindi ba? Kung noon man lang sana, inalagaan natin yung sarili natin eh. Tumpak. Hindi ba? Kung noon man lang sana bakit ka nagka-prime, nagkasakit sa baga? Marami, huwag mo sisihin yung Diyos. Yung iba, marahil, siguro, lumaki ang bukol mo sa tuhod to the point na dahil pwedeng, sabi nga niya nung una, pinakulam daw siya. Ay. Bakit ka pinakulam? Ayun yan, pinakulam daw siya. Sabi din niya, sabi ko, bakit ka pinakulam? Namin din niya, may nagawa siyang mali. Ipinakulam siya. Di kagagawa mo pa rin, hindi pa rin kagagawa ng Diyos yun. Kagagawa niya pa rin yun. Kasi nagarabyado niya isang tao, nagalit yung tao sa kanya, pinakulam siya. Yun. Kaya lumalaki yung kanyang tuhod. At nagtutungkod na siya. So wala pa rin kasalanan ng Diyos. Kung minsan titignan natin, baka naman mamaya wala namang kilalaman yung Diyos, sisi sa Diyos, tayo naman pala ang may dahilan kung bakit nangyari sa atin yung, kung ano man yan, pinagdadaanan natin na yan ngayon. Na kung saan, minsan madalas natin ituro yung taas. Yan. Isisi doon sa taas. Yun, oo. Hindi naman pala. Totoo yan, madalas nangyari. In short po, i-determine natin, yung pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon is that, sino bang may kagagawan? Ako ba? Yung kapwa o kagagawan ng Diyos para ako ay hubugin pa. I-determine natin. Yun po, Brother Ramon lang ang masasamaan. Ang sisi nasa Diyos parating. Bakit hindi ayun sisihin? nga ho eh. Bakit ganun? Ba't hindi sisihin yung demonyo? No? Bakit ganun? Lord, bakit mo ko pinabayaan, Lord? Di ba? Bakit di tanungin ng sarili? Ito talagang demonyo ito. Demonyo talaga ito eh. Di ba? Yun ang dapat sisihin eh. Yan lang napapansin ko. Pagka ang buhay ay napapariwara, Diyos parati sinisisi. Hindi, narinig mo na ba ang demonyo ang sinisi? Di ba? Kadalasan yan eh. I mean, in reality, pagka ang tao sumasablay ang buhay, sinisisi ang Diyos. Kailan mo bang narinig ang demonyo naman na sinisisi? Wala. Wala. Parang bihira. Wala talaga akong naririnig na yung demonyo ang sinisisi. Hindi sisihin ng bakit ang Diyos ang sinisisi. Totoo yan ang dapat sisihin ng tao dahil naging pabaya tayo sa ating sarili na hindi naman nagpabaya ang Panginoon. Meron siyang mga tagubilin, meron siyang tagubilin. Meron siyang mga warning na ibinibigay biblically. At saka maraming naipapahayag ng mga pastor din na ibibigay ng message. Pero ginagawa pa rin ng tao. Kaya tapos bandang huli sisisihin pa rin ang Diyos nun. So unfair naman sa Lord yun na... Eto maganda, Brother Ramon. Doon sa lalaki, sa taong ito, nakipag-appease. Doon sa kanyang inagarabyado, humingi siya, Brother Ramon, ng apo, ng tawad. Alam niyo, Brother Ramon, binawi yung bukol na ininflict sa tuhod niya. At ngayon po, gumaling siya. Hindi na siya nagtutungkod, nakakalakad na ho siya, at siya pa ngayon ay isang peace controller sa community. So madalit sabi humingi siya ng tawad. Ganon sa inagabyado niya. May inagarabyado kasi siya eh. May inagarabyado siya. Alam niyo, Brother Ramon, naniniwala tayo diyan. May mga tao na kaya nila talaga mag-inflict ng sakit sa kapwa-tao. May mga black magic yung mga yan. May kapangyarihan yung mga yan. Para gawin yan. Ang sabihin yung kulam. Ako naniniwala diyan eh. May kulam. Kasi nga, we're in this fallen world eh. Kaya ng tao. Kaya ng tao. Merong kapangyarihan ng kadiliman para kayanin din. Kaya lang kaya to doon sa mga walang protection from the Lord eh. Naniniwala naman ako doon. Witchcraft. Pero sa katulad natin, I don't think so natatabla ng isang covered by the blood ng Lamb. Katulad natin ng mga ganyang i-inflict sa atin. Ano man yan. I believe hindi kaya.
Oo. Opo. Totoo Doon lang yan. din yung sa mga talagang, yun nga, wala pang protection from the Lord, hindi ba covered ng dugo Amen. ng Panginoong Amen. Jesucristo. Oo na. Oo, naniniwala ko ron. Gumaling, Brother Ramon. Ayan. Gumaling. And he came to me. He came to me. Sabi niya, Pastor, alam mo, Pastor, sabi niya, salamat doon sa sinabi mo na yun, ha. Sabi niya ganun. Salamat. Alam mo, okay na. Nung una pa lang, Brother Ramon, alam niya na rin pala na kinukulam siya, nagmamatigas din siya. Oo. Nararamdaman niya na palala siya ng palala at hindi siya uubra. Hindi lahat ng albularyo hindi kayang supilin at kontrahin yun. Siya na mismo. Siya na may na-inflict siya na ang pumunta doon sa tao. Aba. At yun, humingi ng tawad. Napagaling siya, Brother Ramon. Inamin niya yun. Sabi niya sa akin, Pastor, okay na kami. Oh. Hanggang ngayon, Brother Ramon, napakaganda na ng pangangatawan niya. Sabihin ko sa inyo. Peace controller na siya. Ibig sabihin, parang tanod na siya sa community. Ibig sabihin, kaya niya nang habulin yung mga dyan. Nakakatakbo na siya. Talagang ayun ang kanyang duty ngayon. Healthy na siya ngayon. Oh. So, totoo pala may kulam, ano? Pagka wala tayong relasyon sa Diyos, wala tayong paniniwala sa Diyos, meron palang taong tinatablan. Kaya kinakala na blood of Jesus. Yan ang parang bulletproof natin. So, Pastor, in other words, yun ay hindi si Jesus ang nagpagaling doon? Hindi. Yung kulam Kulam daw Yung kulam? Tapos nanghingi siya ng tawad. So, I guess, yung hininga niya ng tawad, yun ang gumawa. I guess, dahil humingi siya ng tawad, I think si Lord pa rin ang nagpagaling sa kanya. Dahil hinumble niya yung sarili niya. Humingi siya ng tawad, Sister Karen, dun sa inagarabyado niya. Okay. Humingi siya ng tawad doon sa nagawa niya, doon sa tao. Kaya ang ginawa naman ng taong yun na nag-inflict sa kanya, nung sakit, ay inalis sa kanya. Pero hindi ko alam kung hindi niya sinabi na humingi siya sa Lord ng tawad. Humingi siya ng tawad doon sa tao. Humingi siya ng apology. Para nagkumbaba siya doon sa tao na yon. Nasabi niya, sige, naagarabyado kita noon. Maaari bang alisin mo na to sa akin? Hindi ko na uulitin yung ginawa kong sa'yo. Tag dito? Yung pang-aagarabyado. Patawarin mo ko. Alisin mo na ito sa akin. Nahihirapan na ako. Ayun po ang kanyang ginawa. At ngayon, siyempre, yung tao naman na nabagbag, ayun po, kinalaunan ay basta na lamang siyang gumaling at nawala yung kanyang pagkaroon niya ng bukol sa tuhod na malaki. Pero hindi niya kinuwento sa akin, na, Pastor, humingi ako ng tawad sa Diyos. Hindi niya naman po binanggit sa akin yun. Sabi niya, doon lang sa taong nagawan niya ng naagarabyado niya, doon lang siya humingi ng tawad daw. Ayun po. Pero alam mo, yung trials, yan yung negative side. Ang positive side ng trials, yung ating paniniwala sa Diyos, yung faith natin, mas lalong lumalago, lalong lumalakas, nag-i-improve. Kung ito ay merong personal na relasyon sa Diyos, ang tao. Pero kapag wala, ayun, yung mga ganitong mano-mano estilo na nagpapatingin sa albularyo, sa mga yung mga kulam-kulam na ganyan, meron pa palang kulam hanggang sa ngayon, Yeah. Ayan, may tanong dito, Pastor. Bakit hindi daw sabi niya, hindi bakit po hindi bakit po kaya hindi na lang niligpit ni Lord si Satan? May nagtanong yan. Ay, ako may sagot ako dyan. Hindi, seryoso. Ako nabasa ko sa Biblia yan I think yung study ng tungkol dyan na si Lucifer, kaya hanggang ngayon hindi pa sinusupil ng Panginoon yan. Kasi yung meron pa siyang gagawin na in 1,000 years, pakakawalan siya, di ba? Di ba sabi nila si Lucifer is one of the beautiful angels kaso nga nagmagaling nga Oo. Nagmagaling nga Gusto niya malagpasan ng Diyos
So nagtayo siya ng grupo niya. Hinakot niya yung I think 25% ng mga legion o ng mga anghel sumama sa kanya. Yun ang nangyari. So ayan, magandang angel siya, pumangit na siya ngayon. Kasi bad na siya ngayon. Hindi, totoo niyan, Pastor, yung sasagutin ko lang tong nagtanong na ito. I think, dahil kasi di ba sa Revelation, maghari-harian ang demonyo pagkatapos ng after 1,000 years kasi ikukulong siya. Then papakawalan siya. Pagkatapos siya pakakawalan, lahat ng mga natirang mga napili na mabubuti, susubukan pa yun. Parang si Adan at Eva, di ba? Perfect sila noon. At nung sinubukan sila ng Diyos. Huwag niyong huwag niyong kakainin itong isang bagay na ito. Huwag niyong gagawin isang bagay na ito. Pinakialaman ng demonyo, nangialam, yung dalawa na nagkasala sila. So, hindi naging perpekto ang tao. Kung naging perpekto ang tao hanggang ngayon, buhay na walang hanggan pa rin tayo ngayon. Yung everlasting life pa rin tayo. So, in exchange for that, go back with the question, talagang may role pa si Satanas niyan hanggang after 1,000 years. Kasi kung sinibak na siya ni Lord ngayon, wala na yung 1,000 years na para ibibigyan ng trial ng tao. That could be the answer. Ayan. Yun, base sa aking nabasa. Anong masasabi ni Pastor Henry doon? Bakit parang ang tanong hindi pa sentensyahan? Sentensyado na ho sentensyado na. Sentensyado na. Talagang alam niya na yung destiny niya na talagang pagdating talagang lulupili na siya talaga. Tatapusin na talaga siya once and for all. Kaya lang after 1,000 years maghahakot pa ng maraming tao yan na isasama pa niya. Kaya yung mga matitirang mabuti na sa darating na panahon na susubukan pa rin yan, kaya pinakawalaan si Satanas para lipunin o yung subukan pa rin ang tao. Correct me if I'm wrong, sa aking pagkakaintindi, yung mga nagbabasa ng mga theology dyan, yung mga nag-aaral ng theology, may sarili ako mga binabasang libro. But anyway, maraming salamat Pastor Henry sa iyong naipahayag ngayong gabi. Talagang it's an interesting topic natin ngayon, yung 3 T. Ano uli yun? Pakiulit. Trust. Testimony. Trials and truth. Trials and truth. Ayan. Kinalan mayroong 3 letrang T na katangian. Take charges ba yun? Tama, no? Take the charges. Take the charges. Ang 3 T. Alright. Pastor Henry, maraming salamat po. Before we go on, can we close on prayer? Sige po. Samahan niyo po kami, Panginoong Diyos, sa mga gagawin pa ho namin. At sa lumalawak na gawain ng iRadio. Isa lang ang aming purpose. Isa lang ang aming nais na makita. Ang may palaganap, O Diyos, ang iyong salita. Ang may advance, Panginoon, ng iyong kaharian sa ganitong kapamaraanan, O Diyos. Kaya maraming salamat po sapagkat ang mga panalangin namin noon at ang mga pagtsatsaga namin noon, nakikita namin ngayon na ito'y umuusbong, mamumunga, Panginoon, lalawig. Yun lamang po, O Diyos, pag-iwahiwalay niyo po kami na puno ng pang-ibig. Sa puso, mag-umapaw ito. Kapayapaan, kagalakan, O Diyos. Upang gaano man kahirap ang mga pinagdaraanan namin, basta't meron kaming joy, kakayanin po namin lahat harapin. At ito po, Panginoon, lahat ang aming dalangin at lahat na nakinig at nakikinig sa programang ito. Ang presensya mo ang sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, dalangin namin ito. Amen. Amen. Thank you, Pastor Henry. And God bless sa'yo. Mag-uusap tayo at pagawa natin salamin mo. At hindi ganyan. Ako'y nahihilo sa'yo pag tinitignan kita eh. Nahihirapan siya. Alam ko hindi ka naman Chinese eh. Kaya pag tinitignan kita, sumasakit ang ulo ko. Opo. Parang hirap na hirap ka magbasa eh.
Oo, syempre mahirap Oo. yan. Tsaka mas Ako maganda. pag wala ng salamin, nahihirapan na talaga ako. Hindi ako makapagbasa. Thank you, Apo. Pastor. Schedule natin yan, Pastor, ha? Ipaayos natin Thank you po, thank you. Sige po, Pastor. Thank you and God bless. Ayan. Bye-bye po. Yan, thank you, Pastor Henry Medina. Ayan. Pastor Okay, Henry. hello muna kay 24/7, my love from Cavite. Ayan, andyan and pala hello siya. din kay Pastor Sunny. Pastor Stanley, Thank you, Pastor. Pastor, tama ba yung sinabi ko kanina yung about yung bakit hindi pa nililupin ng Panginoon ang si Satanas? Ayan. Ewan ko narinig mo, Pastor. Yung aking research, yun ang aking nabasang article tungkol doon. Anyway, bago tayo magpaalam, nais natin magpasalamat sa ating mga manonood. Siyempre. Yung nakaragdagan. Sino ba yung nanonood pa natin? Si Ate Berna, yan. Oo, marami pa. Yeah. Alam mo kayo itong ano tawag to? Yung kulam, meron pa pala hanggang ngayon. Bakit daw, sabi ni Pastor? Ha? Bakit? Alin? Pastor Sunny. Hindi. Hindi, kasi may tanong dito, Pastor. Bakit hindi daw nilulupil ng Diyos si Satan? Bakit hanggang ngayon? Bakit hindi pa nililigpit? Hindi pa siya nililigpit. Yun. Para wala nang panggulo dito sa mundo. Wala nang mangkukulam. Wala nang mga evil spirit. Ganun daw. May nagtanong kasi. Ayun. Ayan. Magandang topic yung susunod. Tatanong ko nga kay Brother Toots. Hindi, totoo po yan. Yung trials natin minsan kapag tumating sa buhay natin, wala na. Di ba yung topic nga natin kanina, kagabi, yung faith na tinatalakay ni Brother Toots kagabi. O pagka nagkakaroon tayo ng faith, nasaan na yung ating... ang galing natin magsalita kapag si Lord, lagi akong tinutulong, blessed na blessed ako, etc., etc. Ayan na yung pagsubok, boom, ayan na. Dumating na yung matinding dagok, sabay-sabay pa. Problema sa nawalan ng trabaho, nagkaroon ng sakit, cancer pang malupit, bandang huli, wala na. Yung nanlulumo na, nangihina na. And sino nag-share kanina, sabi na kapag ang tao ay may trials, it enhance yung lalong dapat tumatapang kapag ang sundalo susugatan. Lalong tumatapang. Na lalong tumitindi yung ating sino ba nagsabi? Yung ating pananalig o pagtitiwala sa Diyos. Look at Job. Tama si Job, talagang katakot-takot na pagsubok ang dinanas niya, yung trials niya, naubos ang pamilya. Yung negosyo niya na lahat nawala. Tapos yung katawan niya puro pain. Isipin mo yung itsura niya, puro pigsa yung katawan niya. Ang sakit kaya ng pigsa. Buong katawan niya puro pigsa. And then mga kaibigan niya nilalayuan pa siya. So, think about this. Imagine mo kung ikaw sa iyo nangyari yan. Baka ikaw ay tumalo na sa bintana at magpatiwakal na. But si Job, tuloy pa rin yung kanyang tiwala sa Diyos na alam niyang hindi siya iiwanan niya, hindi siya pababayaan, no matter what. Ang faithfulness na sa kanya. In exchange with that, nanalo siya. Nanalo si Lord against the devil, against Satan. Dahil hindi siya tinalikuran ng kanyang alagad, si Job nga. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paniniwala. Ibinalik lahat ang nawala sa kanya. Ang trabaho, yung business niya, yung pamilya niya, yung kanyang mga kaibigan, lahat, all of those bumalik. Kung meron tayong tiwala sa Diyos. Meron nga ba? Kayo ba tanongin yung sarili niyo kung meron nga ba tayong tiwala sa Diyos? Kayo po ang sumagot yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa sa iRadio. And of course, supportahan po natin ang Cross Culture hosted by Brother Tess and Sister Oyi. And of course, SMG, Special Moments with God by Pastor Sunny. Every Friday yan, di ba? Every Friday, yung Cross Culture. Cobinas for Christ. Cobinas for Christ. And of course, bago tayo magpaalam, nais natin magpasalamat sa ating mga sponsors
sa ating programa. Kung hindi dahil sa kanila ay wala tayong makakatulong sa ating program. And Kapabilidad, ang kapeng may abilidad na matatagpuan po yan sa 115 Eccles Street, corner Sanchez Street, tabi po ng Commonwealth High School, gate number 2. May telephone number po yan ng 0906-088-68231 at 0991-553-7781. Buddy's Place. Kung gusto niyo po yung water sports activities or may sports or rather sa may resort, yan po ay matatagpuan sa Moal Boal, Cebu, Talisay, Barangay Basdiot, Cebu City. Yan. With telephone number 63915-607-3854. Hanapin lang po si Christian Badiles. Just Up in the Sky, Steaks and Grills. Yan po ay matatagpuan sa Sumulong Highway, Antipolo, Rizal. Telephone number 63917-109-9307. Meron po silang unlimited steaks and syempre mga pulutan such as yung mga fishball, mga tusok-tusok na street foods yan. At kung masakit naman po ang inyong mga ngipin, ito po, mga taga Bellflower sa Los Angeles, Dr. SP Claudio, the Smile Master, General and Cosmetic Dentistry. Ang kanyang clinic po ay matatagpuan sa 10301 Artesia Boulevard, Suite 101, Bellflower, zip code 90706. Phone number po niya is 562-925-9949. Ayan. Basahin lang natin yung comment ni Pastor Sunny. May panahon ang Panginoon kay devil. Hinahayan muna niya ang kaaway kasi ginagamit ng Diyos yan. Right. Ang mga masasamang sitwasyon tulad ni Job para tumibay ang ating faith at mag-grow tayo spiritually. Correct. May mga kasunod pa yon daw. Meron siyang meron siyang talagang appointed time na hanggang kasi ngayon kailangan pa siya. Hindi pa tapos ang kanyang trabaho . Kaya kahit na ganun demonyo siya, talagang meron pa siyang gagawin. After 1,000 years, pakakawalan yan. At pagkatapos ng 1,000 years, maghahanap ng mga Kristiyano na na ma-Istanbul niya. Yan, yun talagang magmamana ng talagang mapapasok sa yung Book of Life. Ayan. Okay, Doc. Anything? Wala na? Ayun lang. Siyempre, bukas ay si Pastor Vipin. Oo. Ayan, from India. India uli. Kompleto na naman ng family. Kaya, hopefully darating araw na magsusolo na sila doon. Ito po yung temporary experiment lang po ito. In 3 months, we'll see what will happen. Or less than 3 months, baka mag-solo na sila doon. So, we'll see. At least yung iRadio sa India. Ini-establish natin yung kanilang program sa India. So, magse-set up din sila ng iRadio. Kasi yung kapatid India, niya is pastors. IT din. Yung father niya, pastor. Oo. Yung father niya is yung brother din niya is also a pastor. A pastor and an IT. Kaya alam niya. Yan. So, paplanuhin natin yan. Sila doon magse-set up in a different slot sila o ano man, basta naka-separate sila sa atin. So, mag-broadcast muna siguro sila sa India. Yan. At least yung pag-pray natin yan na iRadio matuloy India. yan. And who knows? God's will. Hindi natin alam kung ano yung kalooban ng Diyos. Whether ito ay mangyari o hindi mangyari. And that's God's plan, God's will. Okay, tayo magpapaalam at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And please, click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. And then of course, ganun din ang SMG and by Pastor Sunny, Cross Culture. Samahan po natin at supportan din natin ang kanilang YouTube channel. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And night, God bless po sa inyo lahat. Wala po kami sa Thursday and which is Friday yan. Friday and Saturday. And Sunday. Alright, bye-bye.
iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.